Napansin mo ba? Habang mas hinahabol mo ang isang babae, mas parang lumalayo siya. Pero pag ikaw naman yung tahimik lang, hindi mo siya pinipilit, hindi ka nagmamakaawa ng atensyon, biglang siya na yung lumalapit. Hindi ito coincidence. Hindi ito dahil sa swerte o itsura lang. May mas malalim na dahilan kung bakit mas hinahabol ng babae ang lalaking hindi nanlilimos ng atensyon. At kapag naintindihan mo to, mag-iiba hindi lang ang dating game mo, kundi pati yung tingin mo sa sarili mo. Context 1. Scarcity creates value. Ang unang dahilan, value. Simple lang ang psychology ng tao. Kahit babae o lalaki, kung ano ang madaling makuha, kadalasan hindi pinapahalagahan. Kapag palagi kang available, palagi kang nagre-reply agad, palagi kang nandyan kahit hindi ka kailangan, unti-unti mong binababa ang value mo sa mata niya. Hindi dahil wala kang worth, kundi dahil ipinapakita mo na wala kang boundaries. At ang taong walang boundaries, hindi yan nire-respeto. Ginagamit yan. Hindi mo kailangan maging cold or rude. Ang kailangan mo lang, may sarili kang mundo. Yung tipong may ginagawa ka, may priorities ka, may direction ka, at hindi umiikot ang oras mo sa kanya. Kapag ganun ka, hindi ka madaling ma-access. At doon nagsisimula ang curiosity ng babae. Mapapaisip siya, bakit hindi siya katulad ng iba? At doon nagsisimula ang paghahabol. Isipin mo to, may dalawang lalaki. Yung una, kada chat ng babae, instant reply. Kahit busy, iiwan lahat para lang sumagot. Kapag hindi ni-replyan, siya pa ang magda-double text. Magtatanong pa kung okay ka lang ba, kahit wala naman dahilan. Yung pangalawa, marunong mag-reply, pero hindi agad-agad. Hindi siya nawawala, pero hindi rin siya laging nandyan. May sarili siyang buhay, work, hobbies, goals. Ngayon, tanungin mo sarili mo, sino sa dalawa ang mas maiisip ng babae? Hindi yung laging nandyan, kundi yung hindi niya ma-predict. Kasi doon pumapasok ang interest, doon pumapasok ang challenge. At hindi mo kailangan magpanggap para maging ganon. Kailangan mo lang magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa validation ng babae. Context 2. Emotional control is attractive. Ang pangalawang dahilan, emotional control. Maraming lalaki ang hindi nila napapansin habang masyado silang attached. Mas lalo silang nagiging predictable. At ang predictable, nakakabagot. Kapag konting delay lang sa reply, nag-overthink ka na. Kapag hindi siya sweet, nagtatampo ka agad. Kapag hindi siya nagbigay ng attention, nagiging needy ka. At yan ang kabaliktaran ng masculine presence. Ang lalaking hindi nanlilimos ng atensyon, kalmado yan. Hindi siya madaling maapektuhan ng mood ng babae. Hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Ang ibig sabihin, hindi siya controlled ng emotions niya. At dito nagsisimula ang attraction. Kasi ang babae instinctively, naghahanap yan ng lalaking stable. Hindi yung lalaking kailangan pa niyang i-comfort emotionally, kundi yung lalaking kahit may pressure, kahit may distance, steady pa rin. Kapag ikaw yung laging naghahabol, parang sinasabi mo sa kanya na siya ang source ng emotional stability mo, na kapag wala siya, hindi ka okay. At kahit hindi niya sabihin, nararamdaman niya yun. At ang totoo, nakakapagod yun para sa babae, kasi instead na ma-attract siya, parang napipilitan siyang i-manage ka. Pero kapag kabaliktaran, kapag ikaw yung composed, hindi reactive, hindi needy, doon siya nagiging curious. Doon siya nagsisimulang mag-effort. Halimbawa, hindi siya nag-reply buong araw. Yung typical na lalaki mag-chat ulit. Hello? Busy ka? May problema ba? Galit ka ba? Pero yung lalaking may control, wala siyang gagawin. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil may respeto siya sa sarili niyang oras at energy. Kapag nag-reply yung babae, saka siya sasagot normal, walang drama. At alam mo kung ano mangyayari, masiisipin ka ng babae. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi ka niya makontrol. Context 3. Women chase what they can lose. Ang ikatlong dahilan, takot mawala. Kaya hindi mo kailangang sabihin na pwede mo akong mawala. Kailangan lang maramdaman niya yon. Kapag ramdam ng babae na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin, nawawala ang urgency. Pero kapag alam niya na hindi siya ang center ng mundo mo, na kaya mong mawala, kaya mong umalis, kaya mong hindi maghabol, doon siya nagsisimulang kumapit. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ka, kundi dahil ayaw kanyang mawala. Ito yung hindi maintindihan ng maraming lalaki. Akala nila para mahalin sila ng babae,
kailangan nilang ibigay lahat. Attention, time, validation, walang limit. Pero ang nangyayari, nawawala ang tension. At walang tension, walang excitement. At walang excitement, nawawala ang attraction. Isipin mo lagi kang available. Kahit last-minute plans, sasama ka. Kahit hindi ka invited, pipilitin mong sumingit. Kahit hindi ka priority, okay lang sa'yo. Ngayon, compare mo sa lalaking may boundaries. Kapag hindi siya respected, umaalis siya. Kapag hindi siya priority, hindi siya nagpupumilit. Kapag hindi siya valued, hindi siya nagstay. Ngayon, sino ang mas mahirap i-keep at sino ang mas hinahabol? Context 4. Self-respect signals high value. Ang ika-4, self-respect. Hindi mo kailangang sabihin na mataas ang value mo. Ipinapakita yan sa kung paano mo hinahandle ang sarili mo. Kapag hinahabol mo ang atensyon ng babae, kahit malinaw na hindi siya consistent sa'yo, parang sinasabi mo na okay lang sa'yo ang bare minimum. At kapag okay lang sa'yo ang bare minimum, doon ka ilalagay. Pero kapag may respeto ka sa sarili mo, hindi ka basta-basta pumapayag sa ganong treatment. Hindi ka nagagalit, hindi ka nagmamakaawa. Tahimik ka lang, pero marunong kang lumayo. At doon ka nagiging attractive. May babae na inconsistent. Minsan sweet, minsan wala. Yung typical na lalaki mag-a-adjust, maghahabol, magbibigay palalo. Pero yung lalaking may self-respect, observe lang siya. Kapag nakita niyang hindi aligned yung effort, hindi siya magrereklamo. Bawasan lang niya ang energy niya at kung hindi magbago, aalis siya. At ironically, doon siya hahabulin. Context 5. Validation is cheap, mystery is rare. Isa pang dahilan kung bakit mas hinahabol ng babae ang lalaking hindi nanlilimos ng atensyon dahil hindi siya predictable pagdating sa validation. Karamihan ng lalaki, halos pare-pareho ang galaw. Compliment agad, papansin agad, bigay agad ng validation kahit wala pang effort yung babae. At dahil doon, nawawala ang impact. Pero ang lalaking hindi naghahabol, hindi siya madali magbigay ng validation. Hindi dahil madamot siya, kundi dahil may standard siya kung kailan niya ibibigay yon. At dahil bihira, nagiging valuable. Kapag palagi kang nagbibigay ng approval, parang binababa mo yung standard kung paano ka dapat tratuhin. Pero kapag selective ka, kapag hindi mo binibigay basta-basta, doon nagiging meaningful ang bawat compliment mo. At doon nagsisimulang hanapin ng babae ang approval mo. May babae na sanay na lahat ng lalaki, pinupuri siya. Ang ganda mo, ang sexy mo, i-crush kita. Paulit-ulit. Pero ikaw, hindi. Hindi ka agad nagre-react sa itsura niya. Pero kapag may ginawa siyang impressive, like may passion siya sa ginagawa niya, may depth siya mag-isip, dun ka lang magbibigay ng compliment. At dahil hindi siya sanay sa ganun, mas tatatak yun. Mas hahanapin niya yun. Context 6. He has direction, not just desire. Ang lalaking hindi nanlilimos ng atensyon. Hindi lang siya interesado sa babae. May direksyon siya sa buhay. And yan ang isa sa pinaka-attractive na bagay sa isang lalaki. Kasi maraming lalaki, ang focus lang nila, makuha ang babae. Pero kapag nakuha na, wala na. Walang growth, walang vision, walang next step. Pero yung lalaking may direksyon, kahit may babae o wala, tuloy ang buhay niya. At doon siya nagiging iba. Ang babae, hindi lang naghahanap ng lalaki na gusto siya. Naghahanap siya ng lalaking may pupuntahan. Yung tipong kaya siyang isama, hindi yung siya ang magiging mundo ng lalaki. Kasi kapag ikaw yung lalaking umiikot sa kanya, hindi kanya makikita bilang leader. May dalawang lalaki ulit. Yung isa, lagi siyang available. Laging nakaabang kung kailan siya tatawagin. Yung isa, may sariling schedule, may goals, may ginagawa. Kapag nag-aya yung babae at hindi siya available, hindi siya mag-a-adjust agad. Magbibigay siya ng ibang time. At doon pa lang, nag-iiba na ang dynamic. Hindi siya follower. Context 7. He doesn't react, he responds. Ito yung subtle pero malakas ang impact. Ang lalaking hindi naghahabol, hindi siya reactive. Hindi siya yung tipong konting pagbabago lang sa behavior ng babae. Magbabago na rin siya. May consistency siya. Kapag reactive ka, parang sinasabi mo na ang babae ang may control sa emotional state mo. At kapag ganon, nawawala ang respect. Pero kapag ikaw yung consistent, hindi mo kailangan magpaka-impressive. Yung presence mo pa lang, sapat na. Biglang naging cold yung babae. Yung typical na lalaki, magiging cold din.
O worse, magpapanik. Pero yung lalaking composed, wala siyang babaguhin. Same energy, same mindset, at dahil doon, siya yung stable, at siya yung mas mahirap i-figure out. Context 8, he enjoys his life without her. Ito yung pinaka hindi kayang i-fake. Ang lalaking hindi nanlilimos ng atensyon. Masaya siya kahit wala ang babae. Hindi siya naghahanap ng babae para punan ng kakulangan niya. Kaya kapag dumating ang babae, hindi siya needy, hindi siya clingy. Kapag masaya ka na sa sarili mong buhay, hindi ka naghahabol. Namimili ka, at yan ang malaking shift. Weekend. Yung typical na lalaki, nakaabang kung magchat-chat yung babae. Walang plano, walang ginagawa, pero yung lalaking may sariling buhay. May lakad siya, may hobbies siya, may ginagawa siya na hindi related sa babae. At kapag nagchat yung babae, bonus na lang yon, hindi necessity. Context 9, he walks away when needed. Ito ang pinakamabigat. Ang lalaking hindi naghahabol, marunong umalis, hindi siya takot mawalan. Kapag takot kang mawala ang babae, makokontrol ka niya. Pero kapag kaya mong umalis, dun ka nagkakaroon ng tunay na power, hindi para manipulahin siya, kundi para protektahan ang sarili mo. May disrespect, may inconsistency, may mixed signals. Yung typical na lalaki, magtitiis, maghihintay, mag-a-adjust. Pero yung lalaking may standards, hindi siya mag-e-explain ng sobra. Hindi siya magmamakaawa. Alis siya. At kadalasan, doon pa siya hahabulin. Context 10. He knows his worth without proving it. Sa dulo, eto talaga yon. Alam niya ang value niya kahit walang validation. Hindi niya kailangan patunayan. Hindi niya kailangan ipilit. Ang tunay na confidence, tahimik, hindi loud, hindi showy. Ramdam lang. At ang babae, nararamdaman yan. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpapansin, pero sa kilos niya, sa paraan niya magsalita, sa paraan niya mag-handle ng sarili niya. Alam mong buo siya, at yun ang dahilan kung bakit siya hinahabol. Kung mapapansin mo, hindi ito tungkol sa pagiging pakul o pag-arte. Hindi ito teknik. Ito ay resulta ng isang lalaking may direksyon, may control at may respeto sa sarili. Kapag hindi ka nanlilimos ng atensyon, hindi ka nagiging option. Nagiging choice ka. At ang choice, hinahabol yan. Kung nakaabot ka hanggang dito, ibig sabihin, may nakita kang value sa pinag-usapan natin. Hindi ito yung tipong content na pampalipas oras lang. Ito yung klase ng mindset na kapag in-apply mo sa totoong buhay, magbabago yung paraan ng pakikitungo ng tao sa'yo, lalo na ng babae. Kaya kung gusto mo pa ng ganitong klaseng real talk, walang filter, walang pa-impress, puro practical at applicable sa tunay na buhay, ay like mo na itong video at mag-subscribe ka na. Dahil dito, hindi lang tayo tungkol sa attraction, pinag-uusapan natin kung paano maging lalaking may control, may direction, at may tunay na presence.